Samantala, throwback muna tayo dahil binalikan ni Jeremy Circul Esplana ang pinakaugat ng kanyang PBA legacy mula sa pagiging Rookie of the Year hanggang sa hindi inasang 1990 title run ng Presto habang inaalala kung paano siya hinubog ng suporta at disiplina ng mga veteranong nagbukas ng daan sa mabilis niyang pag-abante sa Philippine basketball. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Carlo Villaseñor. Binilikan ni dating PBA star point guard Jeremy Circul Esplana ang kanyang unang taon sa professional na liga, kabilang ang pagiging Rookie of the Year at ang hindi inaasang kampyonato ng Presto Tivoli noong 1990. Itinuturing na isa sa pinakamahusay na point guards ng PBA noong dekada 90. Agad siyang nakagawa ng marka matapos piliin ng Presto bilang second round pick. Tinanghal siya bilang Rookie of the Year sa kanyang debut season, isang tagumpay na inuugnay niya sa kulturang umiiral sa koponan noon. Ipinunto ni Esplana sa panayam nito kay Dennis Principe ng Billionaire News Channel na naging mahalaga ang suporta ng mga veteranong sina Onchi de la Cruz at William Aranya na tumulong sa kanya na agad makibagay at magtiwala sa sariling laro. Anya walang nararamdamang selosan o superstar mentality sa loob ng koponan, bagay na may hirap para sa isang rookie. Tama ka doon, Dennis, no? Alam mo, sa isang team, pag bago ka lang, di ba? Tapos meron ka inabutan ng mga tinatawag na resident stars, di ba? Kailangan na hinintay mo lang yung chance mo. Ang kagandahan dito sa Presto, no? Nung pumasok kami ni Peter, no? May mga superstar pero hindi superstar. So tinanggap nila kami, winel ka to. Lalo na ako, no? Si Onchi and Willie General, walang selos o whatsoever. Tinuturuan pa ako. Si Onchi sa pamimisikal. Si Willie, brain yan eh. Yes, Tapos, tuwing pinapasok ako, nakaano sila. Sige, kaya mo yan. So, mamotivate ka, tataas ang moral mo, mailalabas mo yung laro mo. Mula sa Philippine Amateur Basketball League, pumasok si Esplana sa isang Presto squad na puno ng veterano, ngunit mabilis niyang makuha ang tiwala ng coaching staff. Nagsimula ang koponan sa perpektong 10-0 record bago umabot sa finals kontra Pure Foods. Itinuturing na dehado ang Presto matapos ma-injury si Alan Kaydik, ngunit ayon kay Esplana, doon mas lumutang ang lalim at pagkakaisa ng koponan. Binigyan din niya na sabay-sabay nakahakbang ang buong lineup at walang malinaw na go-to guy dahilan upang malito ang kalaban. Binanggit din ni Esplana ang malaking papel ng mga veteranong sina Manny Victorino, Abby King, Arnit Wadles, Joy Carpio, De La Cruz at Aranya sa pagbibigay ng kumpiyansa at katatagan sa koponan sa gitna ng pressure ng finals. Well, yun ang kung ano yung binigay sa yung role, tatanggapin mo lang kasi siyempre mahirap kung may titignan ka pang ibang angulo eh. Okay, lahat kayo tunnel vision, di ba? Parang one page, ando na tunong-tunong sakripisyo kung kailangan magsakripisyo, di ba? Kung sino mabango ang laro, suporta ng lahat. Yun ang kagandahan sa Presto, di ba? Di ba naging underdog kami when Alan got injured eh. Yes. Pero bakit? Nag-step up lahat eh. Maraming nag-step up eh. It only showed na yung talaga yung team, medyo pag nakapokus lahat ng player, mukhang walang makakatalo. Kasi yung balance yung team eh. May mga rookies na maayos kami. Tapos si Alan doon, yung mga veterano namin, ang gagaling. Manny Victorino, Abby King, Arnit Wadles, defensive specialist, Paddy Nisrael, Joy Carpio, Guardia, Onchi de la Cruz, Willie Nerelaw. Tsaka ikaw. Sila rookie, kahit pa paano, nakakatulong. Siguro ang isang factor doon yung mas na problema siguro si Pure Foods kasi alam nila yung paano yung depensa nila na nandun si Alan eh. Magbabago na sa depensa. Sino ang go-to guy ngayon? So, yan eh, di ba? Parang nag-iisip sila kung sino, di ba? Siyempre, di man naisip na si Arnie pala puputok. Arnit Wadles. True enough, Arnit Wadles scored 33 points. Di ba? Tapos parang hindi nawala si Alan. Di ba? He run rings around all his defender eh. Di ba? Napakagaling. Tapos nagsabay-sabay na. Ito na, nag-contribute na lahat. Si Onchi, si Willie, Saldi, Harris at even yung mga quality minutes na binibigay ng mga coming off the bench. Nagtulong-tulong. Ang ganda ng laro namin yun eh. Talagang, parang yatang yung Game 7, naging blowout game pa na parang simula lang maganda sa all of a sudden. Banderang tapos kayo. Oo, bandera yan eh. Kaya napakagandang... Sa loob ng 13 seasons sa PBA, naglaro si Esplana para sa Presto, Santa Lucia at Shell bago tuluyang magretiro. Matapos ang basketball, nagsilbi siya ng 3 termino bilang City Councilor, naging Sports Director sa kanilang lungsod at kalaunay ay pumasok sa sports media bilang bahagi ng sports talakan ng Abante. Kamakailan naging bahagi rin si Esplana ng pamunuan
pamunuan ng mga liga bilang interim commissioner ng PSL at kasalukuyang commissioner ng Pinoy Liga Cup. Ayon sa kanya ay kinagagalak niya makapag-ambag sa grassroots basketball matapos muling mahanap ng liga ang kanyang pangalan. Background din lang, no? After retiring, no? Naging city councilor ako for 3 terms, 2004 ka 2013. Ngayon, then naging sports director ako, 2013 hanggang ngayon. Ngayon, doon ngayon ako, tapos nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa Abante Family together with Jerry Continiera, yun nga yung sport talakan. And siyempre, nagbablog-vlog tayo ng konti, mga tutorials. Doon sa pag-tutorials ko, nako-contact tayo ron. Natawagan tayo ng ating kaibigan si Alan Keding. Naging deputy commissioner tayo last year sa PSL. And then when Alan had a leave of absence, ako yung naging interim commissioner. Siguro naalaman ng mga tao na pwede pala ako. So ngayon, merong yung Pinoy Liga. Kinuha ngayon ako bilang commissioner sa Pinoy Liga. Sa kabila ng mga bagong papel na nanatiling buhay kay Esplana ang mga alaala ng kanyang PBA beginnings, isang yugto ng karera ng hinubog ng disiplina, gabay ng mga veterano at kulturang inuuna ang koponan higit sa individual. Ako si Carla Villaseñor, Abante Sports, now na.